Ito ang reading mo, Virgo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Please ka channel reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 9 of Cups. I feel like yung energy mo, nasa-sense ko na naandun yung mga bagay na hinihiling mo na mangyari, matupad yung mga pangarap mo sa buhay, at hinihintay mo kung kailan ba may bibigay yun sa'yo. Ang mensahe ng card mo, may mga minamanifest ka dito na mabago sa buhay mo, at the same time, andun yung hinahanap mong peace and harmony na gusto mong mangyari ngayon sa sitwasyon na dumarating sa buhay mo. May bagong ideas, clarity na darating sa'yo or mag-uumpisa. May mga bagay dito na bigla mo na lang maiisip na makakatulong yun dun sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. Some of you may communication. Andun yung pagmamahal mo sa isang tao o yung pagmamahal mo sa sarili mo. Some of you pwedeng pagmamahal ng someone. Andun kasi yung pareho namang nagmamahalan. Pero ano ba yung pagmamahal para sa'yo? Kailangan din kasi ng pagmamahal sa sarili. Hindi lang yung nagbibigay ka lang na nagbibigay. Dapat binibigyan mo rin ng pagmamahal yung sarili mo. May mga pagsubok kang pinagdaanan, or dumadaan sa buhay mo ngayon. Marami kang na-experience, mas lalo kang naging mas matatag, naging matapang doon sa mga nangyari. Marami kang natutunan doon. Gusto mo yung tumutulong ka, nagbibigay ka. Some of you want to balance yung mga dumarating or yung mga sitwasyon na pumapasok sa buhay mo. Meron ditong offer or some of you pwedeng regret doon sa mga nangyari. Nanghihinayang ka kasi may mga sitwasyon na iniisip mo sana naging okay. Sana, puro sana yung nasa isip mo dahil sa panghihinayang mo. Meron ditong darating na bagong opportunity, pwedeng trabaho, career, some of you blessing or regalo. Ginagawa mo lahat ng makakaya mo para mabago lahat ng mga bagay na dumarating sa buhay mo. Sa pera man yan, sa pag-ibig, o sa mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Gagawin at gagawin mo lahat ng makakaya mo. Hanggat kaya mong mabago, babaguhin mo. Clarify natin ang the world. Queen of Wands and Five of Wands. Nandun yung very passionate. Also, nagkakaroon na rin ng heal. Nagiging okay na rin yung situation na pinagdaanan mo. Na nagkaroon dun ng struggle, hindi nagkasundo, nagkaroon ng pagtatalo. Nagkakaroon na ng peace dun sa situation. Clarify natin the Lovers. The High Priestess and Two of Wands. Ando yung you need to listen to your intuition, to your inner self. May mga plano ka dito na gusto mong mangyari sa buhay mo.
And kung ano yung mga bagay na gusto mo pang mabago or iniisip mo na matupad dun sa pag-ibig na meron ka ngayon, ikaw lang yung makakapag-decide nun eh. Pwedeng nasa malayo yung tao or ikaw yung nasa malayo. Kasi you're looking somewhere. Nasa malayo yung tingin mo dito. Clarify natin ang Six of Pentacles, Five of Pentacles, and the Moon. Nandun ka sa point na kahit wala ka na, nagbibigay ka pa rin. And at the back of your mind kasi dun yung puso mo masaya eh. And nakikita mo na may mga bagay dito na kinalulungkot mo kasi minsan hindi mo naibigay yung gusto mo maibigay pero ganun talaga ang buhay. Hindi laging masaya, hindi palaging merong darating na magliligtas sa'yo or parang magic na matutupad lang yung isang pangarap mo. Hindi ganun ang buhay eh. Binibigyan tayo palagi ng kasiyahan at kalungkutan para malaman natin yung mga bagay na meron tayo sa buhay. Kailangan maging pantay lagi, maging balanse. Hindi pwedeng laging angat yung isa, angat yung kalungkutan, angat yung kasiyahan. Kailangan maranasan mo lahat ng bagay para matutunan mo. At gawin mo yung inspirasyon. Yung mga dumarating sa buhay mo, mga pinagdadaanan mo, malaking inspirasyon yun na ipagpatuloy lang ang buhay kahit ano yung pinagdadaanan mo. Basta palagi mo lang isipin na nandiyan si God sa tabi mo. Clarify natin ang Ace of Pentacles, Knight of Wands, and the Fool. Nakikita ko dito na meron ditong tao na gustong bumalik sa buhay mo na pwedeng magbibigay or maibibigay siyang regalo. Some of you, meron kang sisimulan na opportunity na alam mong pwedeng makatulong sa'yo sa financial mo. And very passionate ka naman dun sa mga bagay na gusto mong maumpisahan ngayon or darating sa'yo. Clarify natin ang Ace of Swords, the Hermit, and the World. Nakikita ko na may mga binabalikan ka dito na memories sa nakaraan. Ngayon, nagkakaroon na ng linaw sa'yo. Lahat-lahat yon. At minamanifest mo na mabago yung mga nangyari na hindi mo gusto. Clarify natin ang Strength, Judgment, and Ten of Wands. Nakita ko na natuto ka na doon sa mga pinagdaanan mo na nangyari sa buhay mo sa nakaraan. Ayun yung nagpatatag sa'yo na maging matapang, na maging mas strong as individual, as a person. Kasi may mga bagay ka dito na kailangan na harapin. Marami kang responsibilidad na pinagdaanan or iniisip na gusto mong maiayos. And may mga bagay dito na ma-overcome mo yung mga pagsubok na yun. Clarify natin ang Four of Cups, Page of Swords, and Queen of Pentacles. Meron ka dito malalaman na balita or darating sa'yo na magkakaroon ng linaw dun sa sitwasyon na yun. Kailangan mo lang na pag-isipan ng mabuti bago ka magbitaw ng salita para hindi ka makasakit at hindi mo pagsisihan sa uli. And nakikita ko rin dito na you're thinking to invest something here or simulan or iniisip mong i-heal muna yung situation. Clarify natin ang The Magician,
Seven of Wands and the Devil. Gagawin mo lahat ng makakaya mo, kahit ano yung pinagdaanan mo, nadapa ka man, babangon ka pa rin. Gusto mong maialis sa isipan mo yung mga bagay na magulo at gusto mong baguhin yung sitwasyon na kaya mo pang maiayos. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Focus on service. Your soul desires only to joyfully serve and to swim in a constant stream of bliss. This stream continuously feeds you everything you need. Put your entire focus upon staying in this stream of giving and receiving in every situation, in all that you do. Ang mensahe ng yung gabay na kung ano yung mga bagay na dumarating sa buhay mo, bigyan mo ng tamang atensyon at kung ano yung gusto ng puso mo, kung ano yung desire ng puso mo, yun yung sundin mo. As long na masaya ka sa mga ginagawa mo at wala kang nasasaktan, wala kang nasasagasaan, ipagpatuloy mo lang. And magdasal ka lang palagi, sipagan, gawin mo lang yung best mo palagi dun sa mga dumarating sa buhay mo. At isipin mo lang na nandyan ang Diyos Ama, ang gabay mo, to guide you and protect you. Huwag ka lang makalimot na magdasal at alagaan ng sarili. And andyan lang sila palagi nakikinig, pinagmamasdan ka, at kung kailangan mo sila, connect ka lang sa kanila. At itong yung reading, Virgo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.